Nations. Hallelujah. The Gospel of St. Luke, chapter 17, verse 20. Luke, the Gospel of St. Luke, chapter 17, verse 20. Now when he was asked by the Pharisees when the kingdom of God will come, he answered them and said, the kingdom of God does not come with observation. Verse 21. Nor will they say, see here or see there. For indeed the kingdom of God is with you. Verse 22. Then he said to the disciples, the days will come when you will decide to see one of the days of the Son of Man, not, and you will see not. You will see it. 23. And they will say to you, look here, or look there. Do not go after them or follow them. 24. For as the lightning that flashes out of one part under heaven shines to the other part under heaven, so also the Son of Man will be in his day. 25. But first, he must suffer many things and be rejected by this generation. 26. And as it was in the days of Noah, so it will be also in the days of the Son of Man. 27. They ate, they drank, they married wives, they were given in marriage, until the day that Noah entered the ark, and the flood came, destroyed them all. 28. Likewise, as it was also in the days of Lot, they ate, they drank, they bought, they sold, they planted, they built. 29. But on that day, the Lot went out of Sodom. It rained fire and brimstone from heaven and destroyed them all. Verse 30. Even so, will it be in the day when the Son of Man is revealed. 31. In the day he who is on the housetop and his goods are in the house, let him not come down to take away, and likewise the one who is in the field, let him not turn back. Next. Verse 32, lahat tayo. Remember Lot's wife. And verse 33, the last verse. Sama na natin yan. Whoever seeks to save will lose it. And whoever loses his life will preserve it. May God bless upon the reading of His word today. Please be seated. Magandang ano pa ba ngayon? Umaga pa. At abutan tayo ng magandang tanghali at tanghalian. Pero sabi ng Matthew 4:4, man shall not live by bread alone, but every word that proceeded out from the mouth of God. Sa mga panahong ito, itong ating pong nakikita, mga nararamdaman, araw-araw na lang pagkagising natin sa umaga, napakinggan natin ang balita,
narinig ng dalawang tenga natin kung ano nangyayari, mahirap isipin kung ano ang solusyon dito, ano dapat natin gawin. Pero ang mahalaga, be ready for the day of the Son of Man. Ang mahalaga, ano man ang mangyari sa daigdig na ito, tayo lahat ay nakahanda sa araw ng anak ng Diyos. Sabi natin, be ready. Lakas natin, be ready for the day of the Son of Man. His name is Jesus. Noong nakaraang linggo, medyo tinalakay natin yung iba. Ngayon, susundan po natin ang ating pong aralin. Sapagkat napakaganda na pinag-uusapan pala ito, na itong mga nangyayari sa panahong ito, pag-usapan naman natin pagdating sa simbahan, ang mga nangyayari ayon sa Biblia at ano ang dapat natin gawin. Sa Tagalog ay, lagay mo nga sa Tagalog, yan, handa ka na ba? Ayan, ang ganda, no? Sino dito nakahanda sa pagbabalik ng Panginoon? Sabihin mo sa katabi mo, handa ka na ba? Amen. Praise God. Sino laging handa dito? Hindi lamang laging, ang title dito, handa ka na ba? Kundi, laging handa. Amen. Yung isang asawa pag umuwi, bago kisan ng asawa, ano ba hinanda mo pagkain? Laging tinatanong, ano ba ulam? Ang mga magulang laging naghahanda, nagpe-prepare para sa kanyang mga mahal sa buhay. Ang Panginoon Diyos ay may handang piging sa kanyang rapture time para sa kanyang mga anak. Ngayon, tingnan po natin sandali, isa-isahin natin dito sa Luke chapter 17, mula 20, tingnan po natin mula 20. Ang kausap ni Jesus dito ay mga Pariseo. Ang palibhas ay tinanong siya ng mga Pariseo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos. At sinagot niya sila at sinabi, ang kaharian ng Diyos hindi pa ririto na magpakita, ni sasabihin man nila, narito o nariyan, sapagat narito ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. Una, para tayo maging handa sa pagparito ng Panginoong Diyos, ay hindi by means of observation o nakikita o naririnig sa labas, kundi dapat maranasan ng tao ang kaharian ng Diyos ay nag-ahari sa Kanya. At ang sabi ng Banal na Kasulatan, ang kaharian ng Diyos ay hindi paririto na magpakita by observation. Kasi baka magumon tayo sa by means of observation, mawala ang focus natin sa anak ng Diyos. Kita mo ngayon, ang tao napopokus na lang sa natatakot, anong vaccine. Totoo naman yan, reality yan. Ano ang magiging sanhi ng sakit at karamdaman pag dumapo sa iyo? Ang tao'y ninenervyos. Sino dito ninenervyos? Pare-parehas lang tayo. Dumarating lang yun kapag nakakarinig ka ng masamang balita. Pero pag pumunta ka sa salita ng Diyos, sabi ng 2 Timothy 1:7, God has not given you a spirit of fear, but a spirit of power and of love and of sound mind. Ang Diyos ay hindi ka binigyan ng espiritu ng takot. Kayo po mga nanonood ngayon, sabihin natin, espiritu ng takot, labas! 1, 2, 3, go! Espiritu ng takot, lumayo sa inyong paa, tapakan yan. Sino dito na masaheros papunta dito? Sumakay ng sasakyan, ng ibang sasakyan. Minsan, di ba, lagi mo naiisip yun. Bago ka lumabas sa bahay, naiisip mo, baka ikaw maapektuhan.
Pero wag niyong kalilimutan, anak ka ng Diyos. Balot ka ng dugo ni Jesus. You have immunity. Amen. Kung napakinggan niyo yung aking series sa Expect a Miracle, di ba si Pablo? Si Pablo, pagkatapos masalba sa bagyo, napunta sa Malta. At dahil sila basang-basa, kumuha sila ng apoy, gumawa ng panggatong. Nung kinukuha niya yung panggatong, merong pumulupot sa kanyang, ano pumulupot doon? Linta ba? Hindi, snake. At sabi ng mga taga roon, mga taga doon sa lugar nila, nakagat eka ng ahas itong si Pablo. Mamamatay ito. Hinihintay na lang na ma-ospital, ma-incubator, di ba? Inihintay na lang. Purihin ang Panginoon. Yung Diyos ni Pablo, Diyos ng Biblia. Yung Diyos ng Jesus Christ the Deliverer. Hindi siya tinablan ng tuklaw ng ahas. Bakit? Makapangyarihan ng Diyos natin na nagmahal sa ating lahat. Hallelujah. Palakpakan natin, Panginoon. Kaya sabi ng Bible, God has not given a spirit of fear, but a spirit of power and of love and of sound mind. Tatandaan po natin, the word fear in the Bible, sinulat dyan, 365 na word na fear not. Kaya araw-araw, fear not, fear not, fear not, fear not, hanggang maging peanut. Tuwan-tuwa yung mga Israel, nung sinabi ni Moses, fear not. Siguro 2.4 million yung kanyang membro. Kasi 600 na lalaki lumawas sa Egypt, yun ang binilang asawa, 1.2. Kasama 2 anak, 2.4. Pagka walang mikropono. Pag sinabi ni Moses, fear not, umi-echo yun hanggang dulo. Siguro gaano karami yun, hanggang siguro tsaong, yung ganong karami, crowd, napakarami. Mula dito, walang mikropono yun. Pag sinabi, fear not. Pagdating sa dulo, tuwan-tuwa ang mga taga-tsaong. Ang dating sa kanila, peanut. Nilagang peanut. Bunasang peanut. Peanut ang dinig nila. Kaya the word fear not, araw-araw yan. Fear not, anak. Nawalan ka ng trabaho, fear not, I am your provider. Fear not, ang mga kapitbahay mo, merong nababalitaan mo, naku, malapit na. Alin ang malapit? Yung COVID. Huwag kang matakot, may dugo ni Jesus doon sa pader mo. May anghel doon, amen? Say hallelujah. Ito pangako ng Diyos. Tingnan niyo sa Psalm 91, verse 7. A thousand may fall at your side. Ilan na tinamaan ng COVID? No isang araw 9,000 mahigit, A thousand may fall at your side, and 10,000 at your right hand, but it shall not come near you. Maapektuhan yung mga kaibigan mo, kakilala mo na walang malayo sa puso ng Panginoon. Pero ikaw, hallelujah, sabi mo, ako na anak ng Diyos. Kayo mga nanonood, hindi maapektuhan. Why? Because the kingdom of God is in you. Ang kaharian ng Diyos at paghaharian ng Diyos nasa sa iyo. Say hallelujah. Okay, balik mo sa Luke 17. So una, sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo, see to it, ang kaharian ng Diyos ay nasa iyo. 100% nasa sa iyo na ang kaharian ng Diyos. At dahil ang Diyos ay sumasa iyo, nasa atin ang kanyang kaharian, tatanda mo, we have dual citizenship. Taga saan ka? Taga Pilipinas. At isang taga langit. Tingnan mo yung katabi mo, mukhang taga langit ba? Mukhang taga langit. Amen. Mukha bang taga langit? Amoy langit ba? Amoy langit. Amen. Bakit ko nasabi amoy langit? Minsan pagka nagdi-deliverance kami,
Hindi amoy langit yung tao. Isang pastor, hindi amoy langit, amoy asupre. Bakit amoy asupre? May karga palang diablo. Nakargahan siya ng diablo. Kaya ang mga tagalangit, mababango yan. Walang amen na. Amen? Pati ang bahay nila, mukhang langit din. May kapayapaan, may kagalakan, masaya. Yung ama nagluluto ng, ano niluluto ng tatay? Masarap na adobong, anong klase adobo? Sitaw. Masarap yon. Ang nanay, masaya. Masayang pamilya. Buhay langit ang tahanan natin. Pati sa simbahan dapat buhay makalangit. Pagpasok mo dito, ang haba ng muka, paglabas, mataba na ang muka. Dahil masaya na. Dati yung pagpasok sa simbahan, payat na payat, purihin ang Panginoon paglabas. 46, 46, 46. Kada dalo niya, lumusog siya. Amen? Bakit? Masaya na siya. Pagpasok sa simbahan, mukhang kuba sa problema, paglabas ay gumagapang tihayana. Hindi. Dapat masasaya lahat. Say hallelujah. Bakit? Nakamit mo si Jesus Alam mo, yung 12 disipulo, pag minsan pinagbubulay-bulay ko, siguro nung panahon ngayon, hindi na siguro talaga napakasaya nila. Yung Diyos na totoo, nagkatawan tao, kasama nung 12, yung 12 disipulo, kasama sa kainan. Iba nag-aagawan pa siguro ng ulam. Pag natalikod na kanan para mga charot, natalikod, kumuko ng pandesal. Para din sa pamilya natin. Kaya iba pag nagpe-pray, kapag ang anak ay 5, pag nagpe-pray, nakaganon lahat sa plato. Panginoon, pagpalahin mo. Mamaya nakuha pa isang wings. Masaya sila. Kaya dapat tayo masaya lahat. Pag may Jesus ka sa buhay mo, masaya ka. Ang sabi ng Bible, ang kaharian ng Diyos. Tingnan po natin sa Romans 14:17. The kingdom of God does not come with observation, semicolon, to live. Verse 21. Nor will they say, see here, see there, for indeed the kingdom of God is with you. Ngayon, yung kaharian ng Diyos nasa sa iyo, merong manifestation. Ano sabi ng Romans 14:17? Tingnan mo nga doon sa Romans. Ayan, Romans 14:17. Basahin natin lahat. For the kingdom of God is not eating and drinking, but what? Righteousness, say it, righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Nasaan daw kaharian ng Diyos? Nasaan? Kababasa lang natin kanina. Nasa iyo. Ano ang katangian ng kaharian ng Diyos? Not only eating nor drinking, but righteousness. Ang manifestation ng kaharian ng Diyos ay righteousness. Yung ikaw ay nagiging matuwid. Ang dati mong buhay na baluktot, tinutuwid ng Panginoon. Yung taong sabi ng Diyos kay Amos, Amos, ano nakikita mo sa pader? Panginoon, wala po sa hulog. Ang tao kuminsan, pag walang Diyos, wala sa hulog. At kapag wala sa hulog, saan ihuhulog? Anong pahulugan? Saan ihuhulog? Sa impyerno, pag wala sa hulog. Kaya ang tao dapat mayroong katwiran. At ang katwiran ito, to be right with God, hindi nakukuha sa kanyang talino, sa kanyang galing, o sa relihiyon, kundi kay Hesukristo. 2 Corinthians 5:21.
na si Jesus na walang kasalanan, ginawang kasalanan upang tayong mga makasalanan magkaroon ng katuwiran sa harap ng Diyos. Another thing, manifestation ng kaharian ng Diyos, number 2, ay peace. Kaya kahit anong mangyari sa mundong ito, meron kang kapayapaan. Hindi ka gugutumin ng Diyos, meron kang kapayapaan. Ang negosyo mo, tuloy-tuloy, kahit matumal. Amen? Pero nananalangin ka, kaya dumadami ang hallelujah. At pangatlo, meron joy. Napakasarap na naglilingkod sa Diyos, merong kagalakan. Ano sabi ng Romans 14:17? Romans 14:17, pakilagay. Enjoy in the Holy Ghost. Masaya pa ba kayo naglilingkod sa Panginoon? Say hallelujah. Taas nga dalawang kamay. Sabi natin, I receive righteousness in Christ Jesus. I receive peace. I receive joy in the Holy Ghost. Amen. Masaya ba kayo? Amen. Aba, pag hindi pa tayo sumaya sa daigdig na ito, ewan ko na lang. Ang tao ngayon naglulungkot-lungkutan na. Iba, napakalulungkot. Ikaw anak ng Diyos, huwag kang gagaya sa kanila. Mahirap yun, naglulungkot-lungkutan. Delikado yan. Amen. Joy in the Holy Ghost. Kahit naka-face mask ka, tsaka naka-face shield, kitang-kita yung joy mo. Say hallelujah. Yun ang gusto ng Panginoon, yung kagalakan sa buhay natin. Balik tayo sa Luke 17. Pagkatapos, meron na tayo given na yung kaharian ng Diyos nasa atin na. Tuloy natin, verse 21. Ni sasabihin man nila, narito o nariyan, sabagat narito ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. Kaya yung mga naloloko, yung mga naliligaw at nanliligaw, wala Diyos sa kanila. Nasa amin ang Diyos. Who told you? Kapag ang tao tinanggap si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, si Jesus nasa kanila na. Ay, maganda ang amin. Anong maganda sa iyo? Lahat yan maganda baga may Hesukristo. Kaya sabi ng Bible, ni sasabihin man nila, o narito, o nariyan. Sabagat narito ang kaharian ng Diyos nasa loob ninyo. Verse 22. At sinabi niya sa mga alagad, darating ang mga araw na hangarin ninyong makita ang isa sa mga araw ng anak ng tao, hindi nyo na makikita. Ano yun? Tinatawag na yun? Yung pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga sabi natin noong nakaraang linggo, kung darating si Jesus mamayang tanghali, ano gagawin mo? Sabi ng isa, magkakakain na magkakain. Kasi daw wala daw pagkain sa langit. Hindi, meron. May pagkain doon. Kung ano gusto mo, meron. Minsan isang araw may tumawag sa akin. Sabi, Bishop, madaling araw. Nag-rapture na huba. Kasi nanaginip ako rapture. Oo, kako, nasa langit nga kami Nandito na kako kami sa alapaap. Tumatawag siya ng telepono. Tawa ni Pastora. Hindi kako, panaginip mo lang yan. Kaya dapat ikaw kako magbalik loob na sa Panginoon. Baka talagang ikaw ay nanaginip ayaw mo pang lumapit sa Panginoon. Alam mo, ang buhay natin, pansamantala lang. Pagkatapos ito, wala na Yung ating mga hanap buhay, regalo yun ng Diyos yan. Occupy till I come. Yung ating mga give the best for the Lord. Yung aking nga ginagawa, araw-araw, yung ating panood nyo, nakikita ko daw, Ogie Jose. Lahat ng Jose pinapanalangin. Ando lahat. Araw-araw, Miyerkules saka Biyernes, meron pa. Araw-araw, yun na lang trabaho talaga natin. Kita mo, pag uwi natin mamaya, ano gagawin natin? Pagkakain ng tanghalian, ang mga Pilipino, pagkatapos man ng halian, ano susunod? Kumukurap-kurap na, mamamata. Yung mag-asawa, nagkakabungguan. Ang gamot dyan ay tulog. Pero ngayong oras na ito, huwag ka muna matutulog, baka maiwan ka. Naalala ko rin yung
Kasi, siya pag dumadalo sa simbahan, kasi pag ang kanilang lugar sinihan, medyo madilim, ito nga, medyo maliwaliwanag pa eh. Pag upo pa lang niya, nakakatulog siya. Nung maya-maya, nung magising siya, ang sabi niya, sumigaw siya na malakas, nabumulag ako, nabumulag ako. Hindi niya alam, nag-brown out. Doon sa lugar nila. Sabi nung katabi, brother, brown out. Buti hindi ka natuluyang nabulag. Tulog ka ng tulog sa simbahan. Mga kapatid, ang sabi ng banal na kasulatan din dito, kailangan lagi tayong handa. Sino dito hindi nakapagkakatulog sa gabi, lagi nagigising sa gabi? Hindi dahil may utang siya bukas, babayaran. Hindi ba napapansin niyo, minsan nagigising kayo sa gabi? Especially yung mga senior citizen. Sino dito mga senior citizen? Yung 65 below, kasi bawal sa naka-live tayo eh. Yung mga may edad, makikita nyo, pag may edad na, nagigising yan sa hating gabi. Hindi nyo alam, yung panahong yung kinakausap kayo ng Panginoon. Pangalawa, yung mga baby nyo nagigising sa hating gabi. Nagigising din kayo, nakapagpupuri kayo sa Panginoon. Kung kailang gabi, at saka nag-iistorbo, kasi nga tulog ka ng tulog. Hindi ka pa nagpe-pray bago matulog tulog ka na agad Kausapin mo Panginoon. Naintindihan ba natin? Amen. Ngayon, tingnan niyo po dito, sundan po natin, verse 23. At sasabihin nila sa inyo, naririyan, naririto, huwag kayong magsisiparoon ni magsusunod man sa kanila. Sila po ay mga manliligaw at nanliligaw na mga mananampalataya. Huwag kang dadalo dyan. Wala dyan si Jesus. Nasaan si Jesus? Nasa Valenzuela. Anong Valenzuela? Nasa Giginto. Amen. Say hallelujah. Iyan ang mga taong mga nanliligaw na mga miyembro. Wala dyan si Jesus. Nasaan? Nasa DRT. Anong DRT? Layo-layo noon. Doon ka po pupunta. Kaya sabi ko nga sa kanila, ang kunin nyo yung mga taong wala pa sa Panginoon. Yung nasa Panginoon, huwag nyong guluhin ang pananampalataya. Walang amen. Sasabihin ni iba, paparinig na naman si Bishop. Hindi po. Sinasabi ko lang po totoo. Kasi nasa Bible. Amen. Ngayon, kung ikaw yung guilty, ikaw yun. Di ba? Kaya sabi ng Bible, sasabihin nila sa inyo, naririyan, naririto, huwag kayong magsisiparoon, ni magsunod man sa kanila. Eto, tingnan niyo, verse 24. Sapagkat gaya ng kidlat na nagpapakislap buhat sa isang panig ng silong ng langit, ay nagliliwanag hanggang sa kabilang panig ng silong ng langit. Gayon din naman ang anak ng tao sa kanyang kaarawan. Ang tawag doon, the day of the Son of Man. The Son of Man will be in His day. Pag sinabing in His day, yun ang panahon ng pagbabalik ni Jesus. Sino dito nananabik sa pagbabalik ni Jesus? Surrender na natin lahat kay Jesus ang buhay natin. Yung natitirang yan, kung meron pang hindi pa na isusurrender, surrender na. Sabihin mo sa kanila, surrender na. Halimbawa, ubod ka pa ng sungit. Bigay mo na sa Diyos yung kasungitan mo. Amen. Say hallelujah. Kung ikaw ay nalalamig, di magpakainit ka sa Panginoon. Lagi ko sinasabi, paulit-ulit ang inyong pastor, senior citizen na rin, amen. Paulit-ulit na ang maiiwan dito sa lupa, 7 years tribulation, magkakaroon ng taghirap dito. Itong mga nangyayaring ganito, prologue to, ito ay on-the-job training ng one world government. Ito na malapit na tayong pumasok sa tinatawag na rapture at saka tribulation.
Wala pang Antikristo. Nandiyan pero hindi pa nagpapakita. Iyon ay lalabas kapag rapture na. Sapagat lahat ng tao na maiiwan dito, hahabulin ng mga sundalo para tatakan ng 666 sa noo at dito sa kamay. Di ba pag tayo nag-ganon doon, no? Ano tawag doon? Sa temperature? Noong una ganon. Di ba? Lumabas 36.2. Sa susunod na lalabas, 666. Totoo yun. Kita mo, pwede na rin ganon. Purihin ang Panginoon. Pag dumating si Jesus, kasama tayo doon. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Kaya live one day at a time. Yung gusto mong gawin, gawin mo na para kay Lord. Whatsoever you do, do it all for the glory of God. Sabi ng isa na interview natin no karaang linggo, ano gagawin mo pag darating si Jesus mamaya alas 12, 7 minutes na lang. Tatawagan ko na, mahal ko sa buhay, yung aking asawang matigas ang ulo. Sasabihin ko sa kanya, darating na si Jesus, tanggapin niyo na si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. Sundan po natin, verse 25. Verse 25. But first, he must suffer many things and be rejected. Generation. Iyan ang nangyari kay Jesucristo. 26. Ayan. Bali tatlo yan. The days of the Son of Man, the days of Noah, kinumpara. As it was in the days of Noah, so it will be also in the days of the Son of Man. Parallel yan. Imagine ninyo sa panahon ni Tandang Noah, ilan ang kanyang pamilya? Kayo man nasa kaliwa ko, ilan ang pamilya ni Noah? Ilan? Ilan ang anak niya? Ilan? 3. Ilan ang asawa? Tig-isa. Bali ilan lahat? 6. Yung asawa, si Noah, 7. Yung asawa, 8. Ilan na naligtas? 8. Ano pinapangaral ni Noah during that time? He preached what? Righteousness. Magbalik loob sa Panginoon. Alam mo itong panahon ito, panahon to ng pagbabalik loob sa Panginoon. Total surrender sa Panginoon. Natandaan natin, mahirap maiwan ang ating mga pamilya sa rapture time. Panahon ni Noah, ano yung panahon ni Noah? 27. Ano ginagawa ng tao ng panahon ni Noah? Day 8. Sila ay kumakain. Ano pa? Sila'y inom. Okay. Sino dito edad 60? 60. Wala. Ayun. 1, 2. Edad 55. 60 to 55. Sino doon? Ako. Sino pa? Alright. Nung unang panahon, wala pang maraming kainan, di ba? Ang kainan doon LTB, restaurant. Ano yung LTB? Lugaw, tokwa, baboy. Tama ba? Wala pa yung highway na yan. Wala pa yan. Ang kainan pa lang dyan, nandyan sa, sa may shell. Yung lugaw, tokwa, baboy. May itlog pa. Tama ba? Ngayon, napakaraming kainan. Ngayon, nagkaroon ng COVID-19. Halos sarado lahat ang mga kainan. Kahit saan ka pumunta, napakasarap lahat ng kainan. Nung bago mag-COVID-19 2 years ago, ang napakaraming tao sa may Shell, sa may Caltex, sa may Petron, nandyan lahat ng tao. Nasa lansangan lahat ng tao. Kainan ng mga tao. Kuminsan nagkakita-kita pa tayo, di ba? Amen? Ang kape ngayon dati ang kape ay 8 pesos lang. Ang tawag doon ay blend 45. Ngayon kahit ang kape ay
Ano order niyo, sir? Tall, medium, or sabi, tall. 119. Kayang-kaya ng bulsa, kahit mahal. Kape lang yun. Pag bumili ka dati, ilang kape mabibilin mong blend 45? Brother Gary, panahon mo yun, di ba, Brother Gary? Ang tao ay nagsisikain. So, parehas, di ba? Pangalawa, nagsisiinom. Ngayon, pumunta kayo sa SNR, pumunta kayo sa bilihan ng mga groceries. Nakita nyo, lahat ng klase ng inumin nandoon. Dati, ang inumin lang ay lembenog. Di ba? Nakainom ka ba noon? Ha? Yung stainless. Ikaw, nakainom ka noon? Na may kalamansi? Okay. Yung lahi ni San Miguel. Yun lang ang inumin noon. Ngayon, lahat ng klase ng inumin meron. Nagsisiinom daw. Di huling panahon. Pangatlo, ano ba? Sila'y nag-aasawa. Buti ngayon, natigil-tigil pa pag-asawa ngayon. Dahil pandemic, bawal ang maraming bisita. Kayo pong nanonood, gusto niyo mag-asawa. Mag-asawa na pa kayo kasi tipid ho ngayon. Ang alaw lang, 20, 30. Ayan. Mag-aasawa sila. At sila'y pinag-aasawa. Magkaiba yung nag-aasawa. Iba rin yung sila'y pinag-aasawa. They were given in marriage. Sabi sa anak, mag-asawa ka na. Ikaw ay 30 na. Malapit ka na, wala sa kalendaryo. Sino dito gusto mag-asawa? Taas ang kanang kamay. Yung iba'y nahihiya. Kapag kayo may edad at wala pa kayo asawa, mag-asawa na po kayo. Allowed yun. Nakalagay yun sa Lucas 17:27. Pwede niyong claimin yun. 17:27. Ano kaya yun? Pwede na mag-asawa. Sabi na isa, wag na. May papakainin ka pa, samantala ikaw lang kumakain, may kaagaw ka pa sa susunod. Ano? Kaya sabi ng Bible, they were given in marriage. Tapos ka na kami uli gusto mag-asawa. Sabi na isa, ba't pa mag-aasawa nasa iyo na lahat. Diba? Pero pagbabata pa kayo, wala pa kayong hanap buhay, huwag kayong mag-aasawa. Ano ipapakain mo? Damong Maria. Diba? Bagay malawak, may garden yata tatay mo, pwede nang pakainin ito. Ay, ito, malawak ang aming garden. Iba't ibang klaseng damo, damong Maria, damong makahiya. Ayan, masarap yun. May malunggay. So, ang sabi ng Bible, nung unang panahon, at sa panahon natin to, napakarami nag-aasawa ngayon. At iba'y pinag-aasawa. Another thing, until the day that Noah entered the ark, and the flood came and destroyed them all. Tingnan natin sa Hebrews 11:7. Hebrews, magkatugma. Hebrews 11 verse 7. Pinatayan tayo ng ilaw. Hebrews 11 verse 7. By faith, Noah, basahin natin lahat. 1, 2, ready, go. By faith, Noah, being divinely warned of things not yet seen, moved with godly fear, prepare an ark for the saving of his household, by which he condemned the world and became heir of the righteousness which is according to faith. Ever say, by faith.
Itong ginagalawan natin ngayon, puro to by faith. You came here by faith. Ang iyong hanap buhay by faith habang hinihintay mo si Jesucristo. You live by faith, not by senses. Huwag yung puro ka pakiramdam. Nako, nararamdaman ko. Alin? Nawawala pang amoy ko. Alam mo, masarap amuyin yung katabi mo. Siguro, mahaamoy mo. Ako inaamoy ko sarili. Mag-alcohol ako. Ay, may pang-amoy. By senses. Mami, ko yung, tawag doon, yung luluno. Tinitingnan ko kung yung aking lalamunan masakit o hindi. Hindi naman masakit. Di wala. Parang ikaw, puro ka pakiramdam. Yung iba, kaya hindi dumadalo. Wala namang COVID. Parang may COVID. Parang may COVID Laging nararamdaman. Yun naman dumarating lang pag hating gabi ng Sabado. Magtataka ka sa mga taong yan. Ano, Brother Wendell, magtataka ka sa mga taong yan. Magtataka ka, ang tawag sa sakit na yon, Saturday sickness. Sabi sa parang wala. Buko, amoy langis ng niyog. Tayo, by faith. Mas lalo ngayon. Puro senses. Paglabas mo ng tarangkahan, naku po, Panginoon, ba't ako pa nautusan? Kaya ka inutusan ng Diyos, wala kang pakiramdam. Ano ibig sabihin pagsakay mo ng jeep, may anointing ka, wala na kaagad ang COVID doon sa jeep. Say hallelujah. Amen. Ngayon, pumunta ka sa McDonald's, bumili ka ng pagkain. Walang kainan sa loob. Saan mo kakainin? Take home. Tapos ayaw bang buksan yung salamin, baka pumasok din yung COVID. Mga kapatid, greater Jesus Christ who is in you than the devil who is in this world. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya wala tayong matatapos kapag tayo po ay puro pakiramdam. Hindi ka makakalabas ng bahay. Tatakutin ka. Naku, marami doon sa may tiyao. Diba? So by faith, pakilagay mo na, by faith, basahin natin ulit, by faith, Noah, being divinely warned of things not yet seen, moved with godly fear. Sabi natin, I move with godly fear. Ang pag-move mo ngayong panahong ito, ayon sa sinasabi ng Panginoon. Amen. Prepare an ark for the saving of his household. I-secure mo muna, mahal mo sa buhay. Oy, anak, ikaw ba talaga bang born again ka na? Pag sumagot na yes, yes. Pag hindi makasagot na yes, ang sagot no. Oh, wait. Kasi mahalaga pamilya sa Panginoon. Ang priority ng Diyos, si Jesus, lalaki, susunod babae, susunod anak. Mahalaga pamilya sa Kanya. Yung anak mo, pasaway. Pagsabihan mo, anak, kailan ka ba lalapit sa Panginoon? Hindi ka born again yung ama't ina, ang anak ay born again. No. It is a personal relationship with the Lord. Amen. Yung anak mo na bata pa, meron tinatawag na age of accountability. Pagka yung bata, pagka namatay yan o nag-rapture, kasama sa rapture yan.
Pero kapag dumating yung 13, 14, 15, kailangan ipakilala mo si Jesucristo. Ang tawag doon, age of accountability. Alam na nila yung masama at saka mabuti. Say hallelujah. And he became heir of righteousness which according to faith. Kaya ang move natin sa panahong ito, puro by faith. Sabi natin, by faith. Negosyante ka, ang negosyo mo, move by faith. Say hallelujah. Naglilingkod ka sa Panginoon, by faith. Say hallelujah. Puro by faith. Kasi iba yung tao sa mundo, iba yung tao ng Diyos. Ang tao ng Diyos live by faith, not by sight. Ibalik mo sa Luke 17. Sila nagsisikain, nagsisiinom, sila nag-aasawa, sila pinag-aasawa, hanggang sa araw na pumasok sa doong si Noe. At dumating ang paggunaw at nilipol silang lahat. Ngayon, ang mundo ito hindi nalilipulin ng Diyos sa magitan ng baha. Hindi na. Sinabi na ng Diyos yun. Kaya meron tinatawag na ano yung nandun sa langit pag umuulan? Yung iba-ibang kulay? Are you sure? Amen? Ilang kulay yon? Abangan, bukas. Para maalaman yung totoo. Nanguhula kayo Ilang kulay yon? Ha? Ito, ilan? Dito. Are you sure? Bukas sabihin natin kung ano ang tama. Pag dumarating yung rainbow na yon ay covenant ng Diyos kay Noah na hindi niya gugunawin ang mundo na sa magitan ng baha at ng ulan. Kaya makikita mo, napakagaling ng Diyos. Pag umuulan, lalabas yung rainbow, di ba? Tuturo kamay mo, mapuputol yan. Kita mo yung mga magulang, kung ano-ano pinagtuturo sa anak. Mapuputol daw, sabi ng anak, kung ano-ano tinuturo. Ba't mapuputol nga? I-covenant nga ng Diyos sa kay Noah yun. Sabi ng nanay. Dahil sa kalikutan ng anak, na anak, may momo dyan sa likod. Yung anak naman, hanggang sa lumaki na lumaki, yun din ang tinuro sa anak. Kaya yun, minumulto sila. Bakit ba yun ang tinuturo mo? Hindi mo sinasabi, anak, pag lumabas ka, may blessing. Amen? Ayan, tsuhin mo, kakainin ka ng tsuhin mo. Kaya pag nakikita yung tsuhin niya, na malaki yung tiyan, naku, nagtatatakbo! Kita mo ang natin, iba-iba tinuturo natin. Ang sabi ng Bible, train up a child in the way he shall go. When he is old, he will not depart from it. Ano tinuturo mo? Anak, may momo. Sino yun? Yung tsahin mo. Hindi yun. Alright. So dumating ang baha, nagunaw ang unang mundo. Naintindihan ba natin? Sundan mo, 28. Pangalawang kinampara ang pagbabalik ng Panginoon. Likewise, at it was also in the days of Lot, the days of the Son of God, the days of Noah, and the days of Lot. Sino si Lot? Sino? Anong tinatayaan ng tatay ko? Si Lot ay pamangkin ni Abraham. Nung pinapili siya ni Abraham, pamangkin, kita mo, si Abraham, pamangkin lang, mahal na mahal niya. Kaya, pag may pamangkin, uwi. Nakikikain ka pa rito, ha? Si Lot nga ito, tuwa si Abraham. Kayag-kayag niya si Lot. Nung nagpipilian na, ang galing ni Abraham pagka kayo nagpipilian, hayaan mo mauna yung pipili, huwag ikaw. O Lot, saan mo gusto? Doon sa napakagandang lugar.
Ha? To see is to believe. Ang napili niya ay yung tinatawag na Las Vegas. Alright? Sa Pilipinas ay, alam niyo na yun. Umalis si Lot. Umalis. Ang napuntahan niya pala ay talaga infested ng mga demonyo yung lugar. Nagkakasiyahan lahat doon. Ilan ang anak ni Lot? Ilan? Ilan? Ilan na anak ni Lot? Nanguhula kayo, ha? Tanghali rin, gutom na tayo, nanguhula pa kayo. Ilan? 2. Ano pangalan ng asawa ni Lot? Walang pangalan, mga kapatid. Walang pangalan. Alright. Sa panahon ni Lot na nasa Sodom and Gomorrah, ang mga tao ay, pakita mo nga doon, brother, sila'y nagsisi, kain, kaya may mga grab na ngayon. Ang lakas, ang grab. They ate, they drank, umiinom sila, nagsisibili, sila'y nangagbibili, sila'y nangagtatanim, at sila'y nagtatayo ng bahay. Hindi niyo ba napapansin ngayon kahit pandemic, ang daming construction? Kahit tayo nagpapatayo. Walang pera yung mga tao, nagpapatayo pa ng bahay. Rin lang kapaligid ko, lahat ay nagpapatayo, nauubos ng simento. Hello, Hanway? Order po ng buhangin. Panahon niya ng pandemic yan. Nakalagay sa Bible, tingnan mo nga, brother. They planted, they built. Pumunta kayo sa Metro Manila, makita nyo. Ang taasan ng mga building doon. Sino yung sabi walang pera tao? Nakalagay yan sa Bible. Ang bukid nagiging subdivision. Yung subdivision nagiging bukid. Bakit? Wala nang pambayan. Nagsisiinom, nagsisikain. They bought, they sold. Ngayon po, sino na pumunta na sa mall ngayon? Napasyal ba kayo sa mall? Hari nawa. Puro sarado ang mall. Sarado. Kukunti lang makikita niyo doon. Bakit? Naubos niyo na. Nakabili na kayo lahat eh. Ngayon, kinumpara yan ng Bible. Verse 27. Dadapwat, basahin natin lahat. Dadapwat ng araw na umalis sa Sodoma si Lot, ay umulan mula sa langit ng apoy at usupre, nilipol silang lahat. Pakibasa mo nga, brother, yung verse 32. Basahin natin lahat. 1, 2, ready, go. Remember Lot's wife. 1, 2, ready, go. Bakit hindi sinabi doon, remember Abraham? Bakit remember Lot's wife? Bukas, malalaman nyo sa Watch and Pray. Alam nyo kung bakit? Sabi ng anghel, may pumunta doon 2 anghel. Sabi doon sa pamilya ni Lot, Lot, bukas na madaling araw, lumayas na kayo dito. Gugunawin ng Diyos ang Sodom and Gomorrah sa magitan ng apoy, brimstone fire. Ano bili ng Diyos? Ano bili ng anghel?
Genesis 19. Pakilagay mo sa Genesis 19. Ito bilin. Sulat nyo, Genesis 19. Lagay mo na sa verse 15. Genesis 19:15. When the morning dawned, the angels, so may dumating na anghel. The angels charged Lot to hurry. Bilisan nyo. Tayo ganyan, pinamamadali na tayo ng Panginoon. Saying, arise, take your wife and your, how many? Ilan na anak? O, kita nyo, gagaling nyo, nag-aaral kayo ng Biblia. Meron siyang 2 anak who are here, lest you be consumed in the punishment of the city. Bukas, bilisan nyo ang pag-alis, ha? At pauulanin ng Diyos, parurusahan ng Diyos ang siyudad na ito ng brimstone fire. Verse 16. And while he lingered, the man took hold of his hand and his wife's hand, and the hands of his 2 daughters, the Lord being merciful to him, and they brought him out and set him outside the city. Outside the city. Verse 17. Verse 17. Ito maganda. Basahin natin lahat. 1, 2, ready, go. Ito magandang lesson sa atin lahat. So it came to pass, when they had brought them outside, that he said, escape for your life. Do not look behind you, nor stay anywhere in the plain. Escape to the mountains, lest you be what? Destroy. Ano bilin? Do not look behind. Ano yung behind? Pag dito nakatingin, pag ganun. Pag doon nakatingin, anong tawag doon sa Tagalog? Wag lilingon. Kaya yung mga naglilingkod sa Diyos, palingon ang lingon sa likod. Hindi makapaglingkod sa Diyos. Do not look behind you, nor stay anywhere in the plain. Escape to the mountains, lest you destroy. Verse 26. Sabihin mo sa katabi mo, ano nangyari? Sabi mo, ano nangyari? Nakasa mo, ano nangyari? But his wife looked back behind him. She became what? A pillar of salt. Genesis 19:26. Guhitan niyo po yan. Ano nangyari sa kanyang asawang babae? Kaya sabi ng Bible, remember the Lot's wife. May lesson pala doon. Na ang lesson, wag na tayong lilingon sa mga nakalipas natin. Wag na natin babalikan pa yun. Baka abutan tayo ng rapture, maiwan tayo. Ganyan si Lot, naging mistulang haliging asin. Sino gusto maging asin? Wala. Ano lesson doon? May kantang, I have decided. Kantahin niya natin. I have to follow Jesus. No turning back. No turning back. Ganyan dapat tayo lahat. Tuloy-tuloy. Kung ayaw ninyo, ako na lamang. Di ba? Kung ayaw ninyo, ano sunod? Sunod.
di kukupas. Di ba? Mga kapatid, nanonood ngayon, itong panahon natin ito, be ready because the Son of Man is coming very, very soon. Palakpakan natin ang Panginoon. Tumayo tayo lahat. The days of the Son of Man, the days of Noah, and the days of Lot. Yan tatlong iyan, ang pinakamahalaga ay wala ibang kundi si Jesucristo. Amen. Ano dapat natin gawin sa panahon ito? Occupy till I come. Kung ano pinapagawa ng Diyos, do it. Kapag piliin mo masama at mabuti, pag masama, huwag mong gagawin. Be ready for the coming of the Lord. At lagi tayong dapat maalab sa paglilingkod sa Panginoon. Basa ng Bible. Sa umaga, sa tanghali, sa gabi. Praise God. Lahat ng nabasa mo, gawin mo. Lord, gusto naming makasama ka namin. Sino nananabik sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo? Jesus Christ coming soon. Amen? Yumuko tayo pumikit. Kayo po mga nanonood ngayon, kung hindi po naisusuko pa ang buhay mo sa Panginoong Jesucristo ngayong araw na ito, at kung dumating man bukas sa makalawa, hindi natin alam, handa mo bang salubungin si Jesus? Kung hindi pa, yumuko at pumikit, sabihin mo, Panginoong Jesus, ako'y lumalapit sa iyo, nagsisisi ako ng kasalanan ko. Mula sa araw na ito, ikaw ang Panginoon ko at tagapagligtas ng aking buhay. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking kasamaan, mga bisyo, masasamang ugali. Panginoon, marami po salamat. Sinusurrender ko sa iyo ang kaisa-isang buhay ko. In Jesus' name, Amen. Taas natin dalawang kamay natin sa Panginoon. Yes, Lord. Ano man ang iyong kahilingan, kapatid, kaibigan, nanonood ngayon, sabihin mo sa ating Ama sa Langit. Ikaw ba'y negosyante? Sasamahan ka ng Diyos. Ikaw ay nag-aaral, marami kang problema at suliranin, naghahanap buhay. Occupy till I come. Gusto ng Diyos ikaw ay samahan niya. Hindi ka niya pababayaan, ni iiwan. Ano man ang iyong kalungkutan sa buhay, God is so good to you. He will never leave you nor forsake you. Hallelujah. Kung ikaw ay nalalamig, sabihin mo, Lord, painitin mo ang aking pananampalataya sa magitan ng iyong salita. Holy Spirit, bless me today. Hallelujah. Thank you, Jesus. Awitin natin sa Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Hallelujah. Salamat sa umagang ito, sa tanghaling ito.
Sina-challenge mo ang aming pananampalataya na dapat kami lahat ay maging on fire sa paglilingkod sa iyo. At anuman ang aming kasalanan pang naitatago sa aming puso, alisin mo ito, Panginoon. Linisin mo kami na yung dugo na nabubuhos sa krus ng Kalbaryo. At higit sa lahat, makasama namin ang mga mahal namin sa buhay. Ang aming bayaw, hipag, sino man ang aming relatives ay makasama namin sa iyong ikalawang pagbabalik. Habang tayo na kayo nakapigit, kung kayo mayroong mga mahal sa buhay na hindi pa nakakilala, idulog natin ang kanilang pangalan. Sabihin natin, sige, magulang mo, asawa mo, anak mo, kapatid mo, hindi biro ang taong may iwan sa daigdig na ito. Hallelujah. Thank you, Jesus. Rabakia labashyandara labakandora labasya lalabahaya. Urabarabashyandara labakia labasyi karabahandara labahaya. Umbara syera labakhandara bakia labasyi karabahan. Oh, we give you praise, we give you glory. Oh, the Son of God, I give you praise, the Son of Man. Lord, narinig mo ang aming panalangin ngayong tanghali. Panginoon, salamat po ng marami. Araw-araw, Panginoon, kami ay magbabasa ng iyong salita. Gusto namin lagi kami mainit sa paglilingkod sa iyo. Hindi kami titingin sa aming pinanggalingan o aming mga kasalanan na kinalimutan na namin, Panginoon. We do not look back, but we are looking unto Jesus, that He is our blessed hope, the soon coming King, the King of Kings and Lord of Lords. Sige, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Sige, awitan siya ng papuri, parangal. Ura marabasyende, marasya labahanda. Ura marabarasya labahaya. Oh, hallelujah, hallelujah, Lord. Sumunod nga sa migling panalangin narito. Sabihin natin, Lord Jesus, I am totally surrender my life to you. Starting today, cleanse me, Jesus, with your precious blood. Fill me, empower me with the Holy Ghost. Panginoong Jesus, hindi ko kaya ang aking sarili. Ikaw lamang ang magkontrol nito. Pagharian mo ako. Ikaw ang aking Panginoon ng aking buong pagkatao. Tulungan mo ako makasunod sa iyong kalooban. Gusto ko po ako at aking pamilya ay maglilingkod sa iyo. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Lahat magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan natin, Panginoon.